sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me, His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. And when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil a life of joy and peace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Magandang gabi mga kapatid, mga kaibigan, sa tagapakinig na ibag nga rabi kapsat. Maayong gabi mga kaigsoon ug mga gala. Maya pa ba kare kapatid. Good evening, brethren and friends. So tayo po ay nagpapasalamat muli na tayo po ay andito na naman sa alas 8 ng gabing pangangaral. Tayo po magpapatuloy sa ating pag-aaral po sa ika-33 kapitulo na aklat po ni Isaiah. So alam po yan, 66 po yan. So kalahati na po tayo sa ating
pag-aaral. Dahil po yung araw-araw ito, mas mabilis. So ito po yung aming pinag-aralan sa Angeles City Southside Church of Christ. 3 taon, dahil every Sunday lang po kasi. Pero at least, malaking bagay po. So, tayo po yung patuloy na sa ating pag-aaral. Magsibasahin po natin sa ating wika. Kahabag-habag ka na mangwawasak, ikaw na hindi nawasak, ikaw na taksil na hindi ginawa ng kataksilan ng sinuman. Kapag ikaw ay tumigil sa pagwasak, ikaw ay wawasakin. At kapag iyong winakasan ang paggawa ng kataksilan, ikaw ay gagawan ng kataksilan. Ito po sa New King James. Ito po ating mababasa. Woe to you who plunder, though you have not been plundered. And you would deal treacherously, though they have not dealt treacherously with you. When you cease plundering, you will be plundered. When you make an end of dealing treacherously, they will deal treacherously with you. So ito po ay makikita natin ang kasaysayan po nitong pinag-uusapan dito, yung pagbagsak po ng Assyria. Ito po ay sa pangalawang hari, 18 kapitulo hanggang 19 na kapitulo. At ito po ay babanggitin ni Isaiah sa chapters 36 to chapter 37. Kung gusto po nating makita yung background, basahin po natin yung mga talatang yun. Halimbawa po dito sa 2 Kings chapter 8, mabuti po basahin natin. Sa pangalang hari, 18 kapitulo, dito po sa 13 hanggang 19 mahaba rin pala. 2 Kings 18:30 to 35. Basahin na lang po yung sa inyo ba, mahaba po yan. Ito po yung panahon na itong panguhula sa kapitulong ito ay ipinahayag. Ito po yung sinimulan dito, pero doon sa pangalang hari, makikita natin yung pangyayari ng sinasabi po sa kapitulong ito ni Isaiah. Sa pangalang hari, chapters 18 to chapters 19, doon natin makikita yan. Kasi yung pangalang hari, yan po historical, yan po history. So makikita natin, itong unang hari, pangalang hari, unang kronika, pangalang kronika, pagkatapos Ezra, Nehemiah, yan po may kaakibat na mga propeta. Halimbawa po dito sa una, pangalawang hari, ito po yung panahon ni Isaiah dahil 4 na hari po yun. Si Uzziah, si Jotham, Ahaz at saka si Hezekiah. Mahabang panahon po yun. So yun po ang panahon ng pangangaral po ni propeta Isaiah. Dito po sa Isaiah chapter 13, verse 19. Makikita natin ito po yung nagwawasak kanya, ay wawasakin. Ito po yung makapangyarihan, hindi mawawasak kanya. Dito po sa Isaiah chapter 13, verse 19. And Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldeans, pride will be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. So verse 3, it will never be inhabited, nor will it be settled from generation to generation, nor will the Arabian pitch tents there, nor will the shepherds make their sheepfolds there. So Isaiah 14 verse 12, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how you are cut down to the ground, you weaken the nations. So marami po nagsasabi na si Lucifer si Satanas. Hindi po. Hindi si Lucifer si Satanas. Kundi yan po ang hari ng Babylon. Ito po yung prinsipyo na sinasabi ng Panginoon na yaong nang wawasak, siya wawasakin din. Dahil makikita natin itong mga sinasabi ng Panginoon, ito yung mga bansang hindi naman tapat sa Kanya, hindi nga sila sumasamba sa Diyos. Ginamit lang sila ng Diyos sa Kanyang layunin, at pag natapos na yung layunin ng Diyos, sila naman nasisirahin ng Diyos. Yung makikita natin. At dito po sa Isaiah 13, 19 to verse 20, tsaka sa Isaiah 14 verse 12, yun po yung makikita natin halimbawa
ng prinsipeng ito sa sitwasyon ng Babylon. Doon din po sa Revelation 13 verse 9, makikita rin po natin itong prinsipeng ito. If anyone has an ear, let him hear. He who leads into captivity shall go into captivity. He who kills with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. Doon po sa Apocalypse, yung mga Kristiyano, sila po ay inusig ng Roman Empire. So, ang ganti ng Diyos ay inatulan ng Diyos ang Roman Empire. So, makita natin. Siya nang wawasak, siya nag-uusig. Pero sa bandang uli, siya ay wawasakin at uusigin ng Diyos. Ganun din po sa hari ng Babylon. So ito prinsipyo ito ng Diyos, makikita po natin sa dalawang halimbawa na yon, mga kapatid. So, kanya. Pero sa pagkakataon na ito, pinakita lang po natin yung halimbawa ng prinsipyo na yon. Ngayon, nang wawasak, bandang uli siyang wawasakin ng Diyos. Dito po sa pagkakataon na ito, yung salitang you. Woe! You. Sino yung you? Ito yung particular na tao. Ito yung tumutukoy kay Sennacherib. Pinakita lang po natin yung mga talata kanina bilang halimbawa ng ganitong prinsipyo ng Diyos. Na yung mga nawawasak, sila'y wawasakin din ng Diyos. Matapos ng layunin ng Diyos sa mga bayang ito. So si Sennacherib, ito yung hari po ng Assyria. Siya po ay pinarusahan ng Diyos. Siya po ay nangwawasak. Pero pagkatapos na kanyang ikayuhinto ng magwasak, ikaw lamang kanyang wawasakin kanya. So yung makikita po natin. Ito po itong kapalaran po ng haring Assyria ay nasa mga kamay ng Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya po ang may hawak sa lahat ng mga bansa noon, kahit ngayon. Hindi siya, huwag natin sabihin na hindi nakikilam ang Diyos. Tandaan po natin, mayroong bayan ng Diyos. May mga tawang Diyos sa panahon natin ngayon. Tingnan po lang sa Acts chapter 17, verse mali pala, 18 palit nakikita ko. 17 verse 26, kanya. Ito po mababa. Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya mga panahon at mangganan ng kailang titirhan. So siya nagtalaga ng mga bansang yan. Kanya. At siya rin kanya maglalagay ng kailang mga panahon at mangganan ng kailang titirhan. So siya po ang nagtalaga kung panahon na sila'y iiral, sa panahon na sila'y mawawala kanya. So, ang panahon na sila'y Sennacherib, siya po ay nangwawasak ng mga bansa. Tandaan natin sa ating pag-aaral, dati siya mas maliit na kaharian, pero siya ay nagsakop ng maraming bansa at lumaking kanyang kaharian. Dito po sa Isaiah chapter 37, verse 38. Ito pong hulang ito, banda natin, sa 33, makikita natin sa 36-37, ito'y matutupad. Now it came to pass, as he was worshiping in the house of Nisroch, his god, small g, that his sons Adramelech and Sharezer struck him down with the sword, and they escaped into the land of Ararat. Ito po yung puwatang, sabi nila, na doon umintumpil si Noah. Titingnan natin sa Genesis. Then Esarhaddon, his son, reigned in his place. So, yun ang katapusan ni Haring Sennacherib. Makikita natin sa chapter 36-37 na sila po'y nasa hangganan ng Jerusalem, pero pinatay ng Diyos sa isang gabi ang makbo ni Sennacherib. Hindi bumalik si Sennacherib sa Nineveh. Nagbalik sa Nineveh, siya pinatay ng kanyang mga anak. Yun po, masakit na nangyari sa haring yan. Dito po sa ikalawa. O Panginoon, mahabag ka sa amin. Kanya. Kami umaasa sa iyo. Ikaw ay maging kanilang bisig tuwing umaga
aming kaligtasan sa panahon ng pagkabalisa. O Jehovah, be gracious unto us. We have waited for thee. Be thou our arm every morning, our salvation also in the time of trouble. So ito po, sino yung nagsasalita? Ito'y kasama po si Propeta Isaias, kasama ng mga tao kanya. Kung ang Jerusalem, tingnan po natin, ang Jerusalem ay maliligtas, hindi ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao. Dahil tandaan po natin, ang Juda ay pumunta sa Egypto para humingi ng tulong laban sa Assyria. Pero hindi sila magtatagumpay dahil yung Egypto ay sakop din ng Assyria. Ang Juda lamang po natira eh. Lahat ng mga lugar doon sa lugar na yun, sa Middle East, sa panahon natin ay nasakop, maliban lang sa Juda. Ang Egypto rin ay nasakop. Ang Jerusalem, kung ito'y maliligtas, hindi ito maliligtas sa kapangyarihan ng tao, sa lakas ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang kawaan. So, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao. Ako nakikita ko po yung mapa rito, ang buong Nineveh, sinakop niya ang Egypto, lahat ng bansa sa kapaligiran, maliban lang ang Jerusalem. Hindi nasakop ni Sennacherib ang Jerusalem. Sana kanya, we have waited for thee. So maaaring ito po ang nagsasalita ay ang propeta kasama ng kanyang mga alagad. Kanya. Ano yun? Yung mga tapat sa Diyos na naghihintay sa kanya. Ito basahin po natin sa Isaiah chapter 8. Ano po? Isaiah chapter 8, 16 to 18. Basahin po natin. Merong naghihintay sa Diyos sa kanyang proteksyon. Basahin natin sa nabangkit natin mga talata. 8, 16, 18. Talian mo ang patutuo. Patakan mo ang turo sa gitna ng aking mga alagad. Aking hihintayin ang Panginoon na nagkukubli ng kanyang muka. Asang bayan ni Jacob at ako'y nasa sa kanya. Ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Panginoon ay mga tanda at kababalagan sa Israel mula sa Panginoon na makbo na naninirahan sa bundok ng Sion. So na naghihintay sa Panginoon. Diba? Sa pagkakataon na ito, sila'y sama-samang nananalangin kasama po ni Isaiah. Dito po sa Isaiah chapter 30, so natungayan na po natin ito, sa ikalabing na talata. Ang bayan ng Zion na naninirahan sa Jerusalem, tiyak na hindi kaiyak. Siya'y tiyak na magiging mapagbiyaya sa iyo sa tinig ng iyong daing. Kapag kanyang maririnig, sasagutin kanya. So sila'y dumadaing sa Diyos. At sila'y pakikinggan ng Diyos. Binasa na po natin sa Mina, mga kapatid. So, be thou our arm every morning. Ibig sabihin ng every morning, sa bawat umaga. So, sa buong panahon, sabihin, bawat umaga. Walang katapusan ng mga umaga. So, itong kanilang hinihingi kanya, ang kamay, ito po ay naglalarawan sa ating lakas. Arm is strength. Yeah, yung lakas. Arm. Sabi niya, be thou our arm every morning. Ang ibig sabihin, ikaw ang aming lakas sa bawat umaga. So ito ibig sabihin, sa patuloy na panahon, continuous need siya kanilang lakas kanya. Every morning, wala namang katapusan ng mga umaga. Bawat araw may umaga. So ito ay patuloy kanya. Patuloy. Continuous. Ang hiningi nilang pakiusap sa Diyos na siya kailan magiging kalakasan kanya. Yung sinasabi sa talatang ito. Our salvation also in the time of trouble. Doon sa Jonah chapter 2 verse 9, salvation is of Jehovah. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay galing sa Diyos. Hindi lang ito totoo sa isang pagkakataon, ito'y totoo sa bawat kalamidad o panahon ng kahirapan na dumarating sa bayan ng Diyos. Ang kaligtasan ay palaging galing sa Diyos. Mapapansin po natin,
Pag-aaralan po natin ang aklat ng mga hukom. Pag nagkakasala ang mga bayan ng Israel, nagsusugo ang Diyos ng kaaway para digmain sila. Pero ang Diyos naman ay magpapalitaw ng isang hukom na magiging pinuno nila laban sa mga dayuhan. Ang paligtasan ay palaging galing sa Diyos. Sa Jonah chapter 2 verse 9. Na yun ay alam ni Jonah sapagkat nung siya hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, imbes na pumunta siya sa Nineveh, siya pumunta sa Tarshish. Siya po ay pinarusyahan ng Diyos, sinapunta sa loob ng tiyan ng isang malaking isda. In a big fish, hindi po whale, big fish. At siya po iniligtas ng Diyos mula doon, siya ilobas doon kanya. So yun po isang halimbawa. O sa panahon po sa kaso ng Judah, na sinasakop sila ng Assyria, ang kaligtasan din ay galing sa Diyos. Dahil pinatay ng Diyos ang buhok mo ni Sennacherib sa isang gabi. At si Sennacherib ay napwersong umuwi sa Nineveh. So salvation is of Jehovah, always of Jehovah. Sa panahon ng problema kanya o pag-uusig ng kanyang bayan, ang kaligtasan ay palaging galing sa Diyos. Tulad din sa atin. Ang ating kaligtasan ay palaging galing sa Diyos. Ito po sa 3 talata. Sa ingay ng kaguluhan ay tumakas ang mga tao. Sa pagbangon mo ay nangalat ang mga bansa kanya. At the noise of the tumult, the peoples are fled. At the lifting up of thyself, the nations are scattered kanya. The noise of the tumult, sa Tagalog, sa ingay ng kaguluhan. Ano yan? Sa mga tweet, makikita mo ang makapangyarihang tinig ng Diyos. The thundering voice of God. Alam niyo, doon sa Apocalypse, maganda yan. Makikita mo, tinig na gaya ng isang hulog. Kanya. So, yun po yung larawan ng gaano kapangyarihan ang salita ng Diyos. Pag siya nagsasalita, ay parang hulog kanya. Ibig sabihin, na nakapangyarihan ng kanyang salita. Sa Isaiah chapter 3 verse 30, the Lord will cause His glorious voice to be heard and show the descent of His arm with the indignation of His anger and the flame of devouring fire with scattering tempests and hailstones. For through the voice of the Lord, Assyria will be beaten down as He strikes with the rod. Yun ibig sabihin ng tinig ng Diyos ay ang kanyang kapangyarihan. Thundering voice, kapangyarihan. Yung pinag-aralan po natin to. Na yung pagpaparusa ng Diyos laban sa Syria ay katulad ng, sabi niya, flame of devouring fire. Makita mo yung sunog, habang ang sunog, kinakain niya ang bawat bahay. Devouring fire, buubusin niya. Di ba? Yung makikita natin. O with the scattering tempest, ang malakas na bagyo kanya, o kaya hailstones. Alam po yung hailstones, ito po yung mga bato. Sa atin, dahil mainit ang lugar po natin, ang mga hailstones natin maliliit lang. Pero sa mga malalamig na lugar, kasi laki na malalaking bato. Kaya pag tinamaan ka, kayo mamamatay. Kapag may mga sasakyan nasa labas, masisira talaga sila. Kaya yun po yung naglalarawan ng kanyang galit, kanyang tumult. The peoples are fled. Lifting of thyself. Sabihin, yun yung pagka siya'y gagalaw at gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan. Kanya. Sabi nito. At sa pagbangon mo kanya. Pagbangon mo. Gagawin na ng Diyos ang kanyang paghihiganti kanya. Ano mangyayari? Ang ukbo ng mga Syria, ang ukbo ni Sennacherib, ay binubuo ng mga maraming bansa sapagkat maraming bansa sinakop ng Assyria at mula sa mga bansang yon ay kumukuha sila ng kanyang ukbo. Sila po ay magsisipangalat kanya. Magsisipangalat ang kanyang mga bansa kanya. Pagka naparusahan ng Diyos si Sennacherib, ang kakarihan po ng Assyria, ang kanyang ukbo kanya ay magsisipangalat kanya. Dito po sa 4, at ang iyong samsam ay tinitipon ng gaya ng pagtitipon ng mga uod. Kung paano ang mga balang ay lumulukso, gayon nilulukso nito
ng mga tao kanya. And your spoil shall be gathered as the caterpillar gathereth. As locust leap shall man leap upon it. Alam po niyo ang uod, paano siya nanginginain ng dahon? Inuubos niya. Walang niya siyang titira. Kaya makikita mo kung may uod, ubusin niya yung mga dahon. So, ganun mga mangyayari sa Assyrian army, yung kanilang samsam, maiiwan yan. Maiiwan yung mga samsam nila. Kukunin ng mga tao kanilang mga samsam. Ganyan. Kaya sabi niya, locust, leap shall man leap upon it. Walang matitira sa ukbo ng Assyria kasi aalis sila eh. Tumatakas sila. So, maiiwan yung kanilang samsam. Kukunin ng mga tao kanilang mga samsam. Ganyan. Kasi ang samsam, yan ang tanda ng pagtatagumpay ng isang nananakop na bansa. Kasi kung kunin nila yung pag-aaral sila, sakop nila, katulad ni Yamashita, si General Yamashita ng po, Japan, yung mga ginto ng mga sinakop niya ng mga bansa sa Indochina, ginawa niya. At dinala niya sa Pilipinas. At yung chismis na yan, na maraming iniwan na ginto sa Pilipinas, marami totoo. Kasi meron na mga nakadiscover na mga ganyan. Dito po sa ikalima, ang Panginoon ay dinakila sapagkat sa mataas siya'y tumatahan. Kanyang pupunuin ang Zion ng katarungan at katwiran, at siya'y magiging katatagan ng iyong mga panahon. Kalakas-kalakasan ng kaligtasan, karunungan at kaalaman, ang takot sa Panginoon ay kanyang kayamanan. Ang Diyos po ay palagi lamang dakila. Hindi naman natatanggal ang kadakilaan ng Diyos. Kaya lang dahil sa kawalan ng kaalaman ng bayan ng Diyos, hindi nila nakita ang kanyang kadakilaan hanggang sa panahon na sila'y sasakupin at sila'y liligtas ng Diyos. Doon lang nila makikita ang kadakilaan pala ng Diyos. Itong kadakilaan na ito ay makikita ng Sion, ng bansang Israel, ang kanyang kadakilaan. Makikita nila ang karakter ng Diyos sa mga bagay na kanyang ginagawa. So, yung kanyang justice and righteousness, yun ay makikita ng kanyang bayan sa mga bagay na kanyang ginagawa. Ito po sa Isaiah chapter 32. Verse 16, basahin po natin. So ito makikita natin, ang Diyos, dakila naman yan eh. Hindi naman walang panahon ng Diyos, hindi dakila. Siya dakila sa panahon natin ngayon. Kaya lang, yung mga tao rin, katulad ng mga taong walang kinalaman sa kalooban ng Diyos, hindi nila talaga nakikilala kadakilaan ng Diyos. Tayo lamang naman Kristiyano ang nakakaalam ng kadakilaan, ng tunay na kadakilaan ng ating Diyos. So verse 16 ng chapter 32. Kung magkagayong katarungan ay maninirahan sa ilang at mananatili sa mabungang bukid ang katwiran. Ito po ay sa panahon ng remnant, sa panahon ng pagdating ng Panginoon, makikita nila yun. Ang katarungan at ang katwiran ng Diyos. So makikita nila yan sa panahon na sila ay ililigtas ng Diyos na hindi nila nakikita sa panahon ng ordinaryong panahon sapagkat sa kawalan nila ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. Sabi nga sa Hosea, my people are destroyed for lack of knowledge. So hindi nila recognize ang kadakilaan ng Diyos. Alam niyo, pagka Diyos ay kasama ng isang bayan, ito ay makakaranas ng katatagan at kapayapaan. Stability, and security. Pagkakasama mong Diyos. E siyempre, siya ang makapangyarihan sa lahat. Ano nga saan mo? Di ba? The fear of the Lord, kanya, pagka tayo may takot sa Diyos, is the beginning of knowledge. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Doon mo makikita, pag sa takot sa Diyos, doon mo makikita ang kaligtasan na kanyang ibinibigay, ang karunungan at kaalaman na nagagaling sa Diyos. Kaya the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of the Lord is the beginning of salvation. Kaya kung hindi ka natatakot sa Diyos, bakit gusto maligtas? Bakit mo hahanapin ang kanyang kalooban? Kaya nga pag natakot tayo sa Diyos, kinikilala natin ng kanyang kapangyarihan, katakilaan niya, doon nagsisimula ang ating kaligtasan, doon nagsisimula na hanapin natin ang kanyang karunungan at ang kanyang kaalaman. Sa verse 7, narito kailang mga bayani ay nagsisisigaw sa labas. Ang mga sugo ng kapayapaan ay matinding nagsisiyak. Ang mga lansangan ay iniwanan. Ang manlalakbay huminto. Kanyang sinisira ang mga tipan. Kanyang tinatanggihan ang mga lunsod. Hindi niya ginalang ang tao kanya. The valiant ones, kanya. Ang kanyang mga bayani. Surely their valiant ones shall cry outside. Ito po yung mga Ariel. Kaya kita ko natin. Ariel, kanya. Ang Ariel, siya po ang siyudad ng David yan, ng Jerusalem. Iyan ang katawagan isang katawagan na ginamit ng Diyos sa Jerusalem, Ariel, Ariel. Makikita natin bakit sila sumisigaw. Yung mga matapang, ito po ay mga valiant ones. So ito yung mga sundalo. Ito mga matapang na sundalo ni Hezekiah, itong pinakahuling hari na tapat sa Diyos, ay sila iiyak, mananangis dahil sa darating na pagkatalo sa kamay ng mga Syrian. So sila umiiyak, sila nananaghoy kanya dahil nakikita nilang dumarating na pagkabigo kanya. The ambassadors of peace shall weep bitter. Sino yung mga ambassador? Yan ang pumunta sa Egypt para magpatulong. Sila nagdala ng mga ginto at pilak sa Egypto. Ganon din po, meron din pagkakataon na sila po para wag na sila sakupin ng Assyria. So yung siya sa Egypto para tulungan sa Assyria. At the same time, sila nagpadala ng sugo sa Assyria para wag na sila sakupin. So tingnan niyo ginagawa ng bayan ng Diyos, imbes na sila humingi ng tulong sa Diyos. Which is no problem, dahil sila yung bayan ng Diyos. Ang ginagawa nila ay papatulong sa tao. Gumawa pa sila ng paraan. Sila ay lumapit pa kay Sennacherib. Nagpadala ng mga kayamanan, gold and silver, para huwag na sila sakupin. Pero siya taksil. Dahil kahit na nakipagkasundo sila kay Sennacherib, sinako pa rin niya ang Judah hanggang makaabot sa Jerusalem. Ang panahon na yun ay 701 BC. So siya nagtaksil, ano? So yung mga gumawa noon, sila iiyak. Dahil wala naman nangyari. Hindi naman nakinig si Sennacherib, siya nagtaksil. Sa verse 8, kanya, the highways lie waste, sabi rito, ang mga lansangan ay iniwanan, ang mga lalakbay ay huminto, kanyang sinisira ang mga tipan, kanyang tinanggihan ng mga lunsod, hindi niya ginalang ang tao. Ang lupain ay nananangis sa tagdurusa, ang Lebanon ay napapahiya, at ang Sharon ay tutuyo gaya ng isang disyerto, at nalalaga sa mga daon ng Basan at Carmel. The highways lie waste, the troubling man ceases, he has broken the covenant, he has despised the cities, he regards no man. The earth mourns and languishes, Lebanon is shamed and shriveled, Sharon is like a wilderness, and Bashan and Carmel shake off their fruits. So alam po natin ang katangian. Si Lebanon po ay isang lagong gubat. Ang Sharon ay taniman din ng mga bulaklak. At ang Bashan at Carmel ay taniman ng mga prutas. So yun yung mahalagang lugar sa lupain ng Judah. Dito po sa verse 8 and 9, nilalarawan po tayong ang kakilakilabot na pagkasira ng lupain. Kaya yung mga daan ay nasira, hindi ka na makapaglalakbay. It is no longer safe to travel. Wala nang mga daanan kanya.
Pangalawa, ang mga syudad, kanya, ay nasira lahat. So wala, sila rin po ay they have been laid to waste. Nasira. Pangatlo, yun po mga mahalagang bahagi ng Judah, pinanggit pong Lebanon, pinanggit pong Sharon, at ang Bashan and Carmel, sila po ay parang nawala yung dati lang pagiging mabunga. Yung po Lebanon ay napahiya kanya. Ito po isang pinanggagalingan ng mga punong kahoy. Maalala po natin na ginagawa ang templo sa Jerusalem. Yung mga cedar sa Lebanon ay ginamit nila sa pagtatayo ng templo sa Jerusalem. So ito siya guba. Lahat ng mga lupain ito na mabunga sa kailang kanya-kanyang produkto kanya, sila ay hindi nagano. Sila rin po ay nasira. So dito natin makikita ang kasiraan ng lupain ng Judah. Sa verse 10. Gayo'y babangon ako. So pagkabang nangyayari yon, na sinasakop ng Assyria ang bayan ng Diyos, ang Judah, now I will rise, says the Lord. Now I will be exalted. Now I will lift myself up. You shall conceive chaff. You shall bring forth stubble. Your breath as fire shall devour you. And the people shall be like the burnings of lime, like thorns cut up. They shall be burned in the fire. Sa Tagalog, ngayon babangon ako, sabi ng Panginoon. Ngayon tataas ko aking sarili. Ngayon dadakilain ako. Ngayon naglihi ng ipa. Kayo naglihi ng ipa. Kayo ng anak ng dayami. Ang inyong ininghay po ay natutupok sa inyo. Ang mga bayan ay parang sinunog sa apog. Apog gaya ng mga pinutol ng mga tinik na sinunog sa apoy. Kasi description ng paninira. Sabi niya, siya po'y babangon kanya. Siya'y babangon. Ako'y babangon kanya. Ibig sabihin, igagamitin ko ng aking kapangyarihan kanya. Ito'y laban sa kapangyarihan ng kaaway. So, yung kapangyarihan po na Sennacherib kanya, pagka narinig na yung binasa natin sa verse 3, tinig ng kaguluhan kanya, yung ukbo ni Sennacherib ay magsisipangalat kanya. Sabi, mawawala ang kapangyarihan ni Sennacherib kanya. So itong 11 at verse 12, ito po ay patungkol sa mga Syrians. Ang kailang plano at ang kailang kaparaanan para masakop ang Jerusalem may wawalan ng kabuluhan dahil hindi mangyayari. Dahil po sa protection ng Diyos ang kanyang apoy, the hearth of God, the fire of God, kanya. Asaya po ng isang kapatid, si Kaufman, nagawa po ng isang commentary kanya. They themselves shall be burned up like dry stubble. Stubble po yung pag pinutol mo yung kahoy, yan yung tira. Chaff, yung ipa. Or pile of thorns. The fulfillment of this came literally enough when 185,000 corpses of Sennacherib's army had to be disposed of, and fire was by far the most practical way of taking care of an emergency like that. So ito po ay isang pagpapakilala ng bilis na katapusan. Ibig sabihin, sabi po rito, and the people, ito yung mukbo ni Sennacherib, and the people shall be like the burnings of lime, like thorns cut up, they shall be burned in the fire. So yung pong namatay, 185,000 na mga bangkay ng sundalo sa Sennacherib, sila po'y sinunog. Siyempre, ililibing mo ganun karami para may lilibing. Ang pinakabilis ay sinunog. Kaya tama po yung sinasabi ng Panginoon dito sa mga talatang ito. Verse 13. Ay po sa verse 13, pakinggan ninyo kayong nasa malayo. Kung ano ang aking ginawa.
At kayong nasa malapit, kilalanin ang aking kapangyarihan. Kanya. Yung nasa malayo, those who are far off. Ito po ay isang pangyayari sa mundo, panahon na yan. Siyempre, kahit wala pang radyo, television, mabalitaan pa rin ng mga tao ang nangyayari sa ibang mga bansa. Although hindi kasi bilis sa panahon natin ngayon. Ang kung anong gagawin ng Diyos laban sa mga Syrians, ay makikilala ng ibang mga malayong bansa sa malayong lugar kanya. At kikilalanin nila at malalaman nila ang kapangyarihan ng Diyos. Kanya. Na sinasabi niya. Yung nasa malapit, yun mga nasa Judah, Jerusalem at mga malapit na lugar, makikita rin nila ang kapangyarihan ng Diyos. Kikilalanin nila ang kapangyarihan ng Diyos. Alam po nyo, kung sa kanilang sariling lakas, hindi may pagtatanggol ng Jerusalem ang kanyang sarili. Siya matatalo ni Sennacherib at kanyang buo. Yan, 185,000 yan namatay. So, may higit pa siguro. Ngayon, sapagkat ang pagkaligtas ng Diyos sa Jerusalem ay isang milagro, isang miracle. Katulad ng miracle na bumagsak ang Jericho, wala naman hindi man sila nakipagdigma. Umikot lang sila doon sa kapitong araw, umikot sila ng 7 beses at sila sumigaw at bumagsak ang Jericho. Ito'y kapangyarihan ng Diyos. Gayun din ang pagkaligtas sa Jerusalem sa isang gabi. Sa isang gabi, pinatay ng Diyos ang kubulis ni Sennacherib. Ito po ay yun ay hindi maaaring gawin ng isang natural na paraan. Sa isang gabi, mamamatay lahat ang kubulis ni Sennacherib. Yun po ay isang pagpapakilala at pagpapakita kung anong kayang gawin ng Diyos kanya. So ito'y sinasabi na ng Panginoon sa pagkakataon na ito. Bago pa ito nangyari, sinasabi na niya. So makikita niyo ang kanyang kapangyarihan. Kahit bago pa nangyari, sinasabi na niya. Sabi niya, Isaiah 45 verse 8, even from the beginning, I have declared it to you. Before it came to pass, I proclaim it to you. Diyon ang kapangyarihan niya. Sinabi ko, ginangyari. Kung kayo po nanonood 10 Commandments, so makikita nyo. So it is written, it shall be fulfilled. So ganito sinasabi rito. Yan ang aking kapangyarihan. Siya makikita ng, ito inihula sa Judah bago po tayo nangyari. So, alam ng Judah yun. Tapos ito yung nangyari. So, makikilalanin nila ang kapangyarihan ng Diyos. At verse 14, atin lang po natin ang kapitulong ito. Hanggang ano lang po tayo, siguro 17 o 16. Tapos, itutuloy natin yung kalahati. Bukas na, mahaba po itong kapitulong ito. Sa 14, ang makasalanan sa Zion ay natatakot, kinilabutan ang masasama. Sino sa atin ang makakataang kasama ng lumalamong apoy? Sino sa atin ang makakataang kasama ng walang hanggang pagsunog? The sinners in Zion are afraid. Fearfulness has seized the hypocrites. Who among us shall dwell with the devouring fire? Who among us shall dwell with the everlasting burning? Sabihin, sino sa atin kanya ang makakalaban sa kapangyarihan ng Diyos? Ito po ang the sinner Zion, kahit sino pong, hindi lang po yung makasalanan sa lupain ng Judah, kahit sino makasalanan. Natatakot sila sa Diyos. Pag nakita po yung mga taong tumatanggi sa kalooban ng Diyos, pagdating ng katulan, matatakot ka. So ito po mga makasalanan sa Zion, ito po yung mga tumanggi sa kaparanan ng Diyos. At sila po ay pumunta sa Egypto para humingi ng tulong. So actually, matatakot. Bakit? Makikita nila ang nangyari sa Syria, kung paano igagantihan ng Diyos ang mga Syrians, ay ito rin ay pwedeng mangyari sa kanila. Kaya sila natatakot kanya. Kung pinarusyahan ng Diyos ang Assyria, at sila yung makasalanan, at ito rin po yung mga makasalanan, sapagkat katulad ng Assyria, di naman sila kumikilala sa kaparaanan ng Diyos.
So, kung parurusahan ng Diyos ang Assyria, parurusahan din sila. Ay, natatakot sila. Di ba? Sa ika-15, siya lumalakad ng matuwid ay nagsasalita ng matuwid. Siya umahamak ng pakinabang ng pangangapi na ipinapagpag ang kanyang mga kamay, baka mayroon silang hawak na suhol na nagtatakip ng kanyang mga tainga sa pagdinig ng pagnanak ng dugo at ipinikit ng kanyang mga mata sa pagtingin sa kasamaan. He walks righteously and speaks uprightly. He who despises the gain of oppressions, who gestures with his hands, refusing bribes, who stops his ears from hearing of bloodshed, and shuts his eyes from seeing evil. And ito po ay makikita natin, ito yung 6 na elemento ng katwiran. Yung mga taong gumagawa ng katwiran. 6 yan, di ba? Yung isa, he who walks righteously. Siya po ay merong matuwid na pamumuhay. He speaks uprightly. Siya po ang kanyang pananalita ay tapat at may marangal na pananalita. He who despises the gains of oppression. Pansinin po natin sa mga nakaraang pag-aaral, ang lupain ng Juda ay corrupt. Kanilang ninulupig ang mga mahihirap, kinukuha ang kailang mga kayamanan. So, ang isang tao matuwid, kinapupuotan niya yun. Ang hate oppression, ganyan. Tagalog makikita natin, siya yung mahahamak ng pakinabang ng pangangapi. So, yung makita natin. So, katapos of gestures with his hands, refusing bribes. Ito yung mga tayo tumanggap ng suhungan, who stops his ears from hearing of bloodshed. Tinatakwil niya kahit itong kaisipan ng pagpatay. Ganyan. And shuts his eyes from seeing evil. Hindi ayaw man lamang niya tumingin sa bagay na masama. So ito yung 6 na elemento ng katwiran. Pwede natin gawa sermon yun, di ba? Itong 6 ito ay sermon. So makikita natin, dinidescribe po rito yung mga taong matuwid sa harapan ng Diyos. Verse 16, ito po ang muling talata na pag-aaral natin. He will dwell on high. His place of defense will be the fortress of rocks. Bread will be given him. His water will be sure. Ito po ang Diyos ay nagmamahal sa mga gumagawa ng katwiran. At siya po ay nagbibigay ng kailang mga pangangailangan. God's love for the righteous and provisions for their needs. Hindi lang po ito sa panahon ni Isaiah na yung mga taong matuwid nasa kanilang pagmamahal ng Diyos. Yung po, binanggit nga natin yung mga taong gumagawa ng 6 na yon. Nasa kanila pagmamahal ng Diyos at ang pagkakalinga ng Diyos. Tandaan po natin, hindi lamang po ito exclusive sa panahon ni Isaiah, kundi sa lahat ng panahon ang mga taong tumatalima at nagtitiwala sa Diyos. In other words, ang ligtas na mga tao ng Diyos ay hindi sila pababayaan ng Diyos. Ito ang ating huling talata sa ngayong gabi. Hebrews chapter 13 verse 5. Basahin po natin. Hebrews 13 verse 5. Ito po ay alam na alam po natin na po sapagkat sinasabi rito na hindi tayo pababayaan ng Diyos pero huwag tayo maging sakim sa ating kaisipan. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. Huwag sa salapi, pero sa pag-ibig sa salapi. Kayo masiyahan na kung anong mayroon kayo sapagkat sinabi niya sa anumang paraan ay hindi kita iwan o pababayaan mo. Ito yung nangyari sa panahon ni Isaiah at sa ibang panahon, ito yung nangyayari sa ating panahon. So ito po ating katapusan ng ating pangaral po sa gabi ito. Ayun po, sa pagbati. Actually, sa ganitong gabi, wala lang po tayong mga tanong. Renemar Dalang. Correct, Brad? Not 32, kanya. Not 32. June Bautista is present and willing to listen. Rafael Ortiz present. Zenio Luciano listening po.
Kennedy P. Gambo, gandang gabi po sa ating lahat. Kanya. Arceli Baluyo, watching. Melinda Dishon says, magandang gabi po, Brother Lord. Kami miss po namin si Brad. Meron pala. Ito as usual po, si Brother Kennedy P. Gambol, meron po siyang comment. Kanya. God is so merciful with them, but I wonder if God's mercy is concealed from their thoughts and hearts, though they always hear the words of God through Isaiah the prophet. Katulad po sa panahon natin, meron naman nakikinig, meron din naniniwala, pero kakaunti lang. Kaya nga remnant. Yung sa buong bayan ng Judah na yon, kakaunti lamang doon ang tapat. Walang pagkakaiba sa sinabi ng ating Panginoon. Kahit yung mga kasumpong ng kakaunti lang, ganyan. So, remnant. In other words, ito yung prostration sa Diyos. Ito yung penalty na binigyan mo ng kalayaan sa kanyang pagpili ng tao. By nature, pinipili ng tao, hindi ang kalooban ng Diyos. Kundi sarili niyang kalayawan, sarili niyang kasiyahan. In other words, self-centeredness. At hindi ang paghahanap sa kalooban ng Diyos. Ngayon, pangako ng Diyos, kanya. Kung walang pananampalataya, di maaari kalugod-dugod sa kanya. Kulot siya'y tagapagbigay ganti sa kanya'y nagsisihanap. Hinahanap natin ang Diyos, mapupuntahan natin siya. Kaya lang, hindi naman ginagawa lang siyang libatang niya. Sa maraming pagkakataon, ang bansang Israel, wala sa kanilang kaisipan ang ginawa ng Diyos. Pansinin po natin, sila po ay niligtas na makapangyarang bisig ng Diyos mula sa lupay ng Egypto. Paglabas doon, tumitingin pabalik ang bayan sa lupay ng Egypto at hindi tumitingin sa ginawang pagliligtas sa kanilang Diyos mula sa pagkalipay. From the beginning, gano'n lang bayan ng Diyos. Hanggang sa katapusan. Hindi sila pinili ng Diyos dahil sila magaling. Sila pinili ng Diyos dahil kay Abraham. Yung pangako niya kay Abraham. Wala po tayong mga comment. Maraming salamat. At least tayo po ay imbes na kung natutulog na tayo niya, wala pakilabang lalabas sa atin, pakilabang lang sa katawan. At least mayroon naragdag po sa atin. Di ba? Mayroon naragdagan na kaalaman. Knowledge is very precious. Hindi natin mabibili yan. So, mas maganda yung ganito. At least meron tayong natututunan sa gabi-gabi. I-review lang po nyo sa inyong bahay. Basahin nyo yung akla. At least meron tayong makikilala natin ng Diyos. Kung sino ang ating Diyos. Dati na ako'y mali. Sabi ng tatay ko, ang Diyos sa lumang tipan, mabaksik kanya. Ang Diyos sa bagong tipan ay mabait. Pareho lang sila. Ang pagkakaiba lang, ang kaparusahan sa Old Testament ay instant dahil ito isang physical na kaharian. Ang kaparusahan sa bagong tipan ay isang huling araw. Hindi lang pagkakaiba, magpaparusa rin ng Diyos. Naglalaan lang sila isang araw ng kanyang pagiganti sa mga doon gawa ng kasamahan sa kanyang harapan. So, pareho lang sila. Ang Diyos hindi nagbabago. Ang kanyang karakter ay ganun na yun, buhat pa lang simula. Wala na po tayong mga tanong, mga kapatid. Wala na po. So, maraming salamat, mga kapatid, sa inyong matyagang pakikinig sa bawat panahon ng ating pangangarap.
Ang ganda po lang pag nakaabot na tayo sa langit, makakaptan na po natin yung ating pag-asa, ang ating kaligtasan, na makasama po natin ng Diyos, ang Ama, Anak, Espiritu Santo, magpakailaman sa langit, sa tahanang inihanda niya para sa atin. Kaya magandang, napakaganda ng araw na yun. Mga tayo po lahat ng mga Kristiyano sa panahon ng Bagong Tipan, kasama ng tapat sa Lumang Tipan, ay sama-sama tayong makarating sa langit at makasamang Diyos magpakailanman. Yun po, napakaganda. Yun ang ating gagawin doon ay purihin, lalatin ng Diyos magpakailan pa man. Kaya kung tayo po ay nababagot sa pagsamba sa lupa, eh paano tayo makakapagtiis sa langit, ano? ang nakikita po natin dyan, lahat ng ginagawa natin sa lupa ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po'y paghahanda sa atin para sa pagtira natin sa langit. Inihanda niya ang ating karakter bilang mga anak niya na naangkop pag tayo tumira sa langit. Kasi kung nababagot ka sa pagsamba rito, sa oras lang nababay, paano yung walang ka nagsasamba? Sabi po ni Sister Rachel Goto, the Word of God is food for us all. Yes. Yun po sinabi lang Panginoon kay Satanas. Hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Tuloy pong comment ni Brother Kennedy, thank you, brother. It just made me wonder. The Israelites were so blessed, but the love of God for them is taken for granted. Now I learned that the theme of the book of Isaiah is remnants. Yun po, God will save his remnant. Yun lang ang tema ng aklat ni Isaiah. Maraming salamat mga kapatid. So sana po ay magkaroon tayo ng mapayapang pagpapahinga sa gabi ito. Tayo po manalangin. Amang manal, kayo po ay dumarating na sa katapusan po ng araw na ito. Ang oras na aming pasamantalang pagpapahinga sa gabi. Nawa man kami inyong patnubayan at bigyan pa niyo kami ng karagdagan ng buhay sa bukas. Ngunit tayo po sa inyong kalooban, di sa amin sa kalooban. Nawa yan bawat araw ng aming buhay ay hindi lamang po sa aming mga pangailangang pisikal gugugulin, kundi rin po sa pagganap ng inyong kalooban at paghahanap sa inyong pag-aaral sa inyong mga salita. Nawa kami po ay lumago sa iyong pananampalataya ayon sa mga katangian na nararapat bilang inyong mga anak at kabilang sa inyong kakayahan. Patawahan niyo kami sa iyong mga pagkakasalama at ang lahat ng mga bagay tayo aming hiningi sa pangalan ng Diyos Kristo. Amen. So, sana po ay bukas naman, talulubin ng Panginoon alas 4 ng hapon, alas 8 ng gabi. Ang pangalawang bahagi po ng Isaiah, chapter 33. Tayo po mag-ingat. Stay safe.